Muling lumutang ang mga dati ng solusyon kontra baha na hindi maipatupad. Kabilang ang isang spillway na bubura sa bahagi ng isang barangay sa Muntinlupa at underground na imbakan ng tubig baha tulad po sa BGC. Nakatutok si Jonathan Andal. Habang binabaha ang maraming parte ng Metro Manila dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyong Carina, ang BGC o Bonifacio Global City sa Taguig na natiling flood-free. Isa sa mga dahilan, nasa ilalim ng mga punong ito. Andito po ako ngayon sa Burgos Circle sa may BGC at sa ilalim po ng parking ito, mayroong dambuhalang water detention tank na makikita po natin sa butas na ito. Kapag umulan sa BGC, dito muna naiimbak yung tubig kaya hindi bumabaha rito. At pagtapos na ang ulan o tumila na ang ulan, ipapump out ito papunta sa isang creek na dadaloy naman papunta sa Pasig River. Ang lalim nito kasing taas ng 4 na palapag na gusali at kayang mag-imbak ng mahigit 20 milyong litro ng tubig o katumbas ng laman ng 8 Olympic-sized swimming pool. Sabi ng DPWH, plano nila itong gayahin sa ibang lugar sa Metro Manila tulad sa ilalim ng UST na nasa Bahaing Espanya Boulevard sa Maynila pero hindi ito umubra. Kaya lang hindi rin pumayag yung UST administration. So we are looking for yung mga areas. Plano ring buhayin ang 1975 Flood Control Master Plan na magdadagdag ng lagusan ng tubig bukod sa Pasig River. Bahagi niya ng Manggahan Floodway na naitayo noong 1986 para dalhin pa Laguna de Bay ang ilang tubig mula Metro Manila. Bahagi rin sana ang Parañaque Spillway kung saan naman aagos pa Manila Bay ang ibang tubig. Pero hindi nagawa. Kaya siya hindi natuloy dahil wala ng budget. Political will, lack of continuity, analysis paralysis. Hindi budget. Budget, you can borrow money. Dubai puro borrowed money, but they have a good plan. Pero sabi ng mayor ng Muntinlupa sa hearing ng Kamara, kapag itinuloy ang Parañaque Spillway, mabubura ang kalahati ng barangay Bulig sa kanilang lungsod. Ang last say ng mga taga Muntinlupa is an objection to it. Kasama tayo dyan sa paghahanap ng solusyon sa problema ng pagbaha. Pero siyempre tinitignan, we're also on the lookout for our constituents. Kung meron namang ibang option, why not? I am aware that this project has been already approved by the NEDA board. So anyway, because of this information, we can always have a second look at it. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.